Attention, mga SSS pensioners, 91 billion pesos sobra sa ahensyang ito. Dapat nga ba itong ibigay para sa mga SSS pensioners dito sa kanilang second tranche 1,000 pension increase? Narito ating tutunghayan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng ating mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Pag-uusapan natin ngayon itong 91 billion pesos na sobrang pera sa isang ahensya ng gobyerno na dapat ay dito na lang ibigay sa second tranche 1,000 pesos pension increase ng mga SSS pensioners. Kung sang-ayon po kayo dito, atin pong tatalakayin mamaya-maya. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba at huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Mabalik tayo dito sa 91 billion pesos na sobra po na pera mula sa PhilHealth. Lahat naman siguro tayo mga ka-vlogs, no, ay meron tayong PhilHealth. Ma-empleyado man, mapensyonado, or walang trabaho, yung tinatawag natin na mga self-employed, no, mga negosyante, ay talagang parang kakambal na natin sa pang-araw-araw na pamumuhay na meron talaga tayong insurance dito sa PhilHealth para kung magkasakit man tayo or what, no? May mga health emergency po tayo ay meron tayong masasandalan sa oras ng kagipitan. Pero nakakalungkot lang kahit tayo ay nagbabayad ng mga matataas na premium, no, monthly premium sa PhilHealth, no, pero pili lamang yung mga sakit na kina-cover ng mas mataas na amount, no? Hindi lahat ng sakit po kina-cover niya at talagang nakakalungkot at nakakadismaya dahil meron pa rin tayong nai-exist, meron pa rin tayong nababayaran kahit member tayo sa PhilHealth, kahit nasa pribado o pampublikong hospital tayo, meron pa rin tayong nababayaran. Hindi talaga siya fully covered mga ka-vlogs. Kaya nga po, no, laking gulat na lang natin nung mapabalita po at napag-uusapan ang di umano merong 91 billion pesos na sobra na pondo sa PhilHealth. At ito nga ay hindi pa nagagamit dahil nga sobra. Ang balak ng national government ay ito nga ay kukunin ng national government para po magagamit di umano sa infrastruktura at iba pang proyekto ng Administrasyong Marcos, no? Ito nga ay matapos nga ang pagpupulong ng Finance Secretary Raul Recto sa PhilHealth na itatransfer yung 91 billion pesos papuntang national government mga ka-vlogs. At marami talaga ang tutol dito. May mga kongresista, may mga senador na tutol at iba pang mga grupo, no, sapagkat ayon sa kanila ito ay unconstitutional, no, hindi naaayon sa batas. Pero sabi naman ng Finance Secretary, former Senator, no, na si Raul Recto, ay constitutional daw ito. Pero constitutional or hindi, ang punto po dito mga ka-vlogs, no, meron naman pondo, meron namang sobrang pondo na hindi nagamit sa PhilHealth na 91 billion pesos. Bakit may sobra, no? Bakit may sobra na 91 billion? Imagine 91 billion, ang laking pera. Kung titingnan natin sa kalagayan ng ating pampublikong hospital, no, talagang nakakadurog ng puso yung mga kababayan natin na
talagang naghihirap sa pagbabayad ng kanilang hospital bill, pagbili ng gamot, no? Tapos ito, may pondo pala na malaki, may sobra pala na hindi nagamit ng PhilHealth na 91 billion pesos. So, my point is, no? Ewan ko na lang kung sang-ayon ba kayo dito sa aking opinion. Ipagpalagay na natin na kukunin ng national government, no, itong 91 billion pesos na sobra ng PhilHealth. Kasi mga ka-vlogs, sumang-ayon na yung PhilHealth, no, na kunin ng national government. Sige, ipagpalagay na natin na kunin ng national government. For me naman, no, wag na itong gamitin sa mga proyekto gaya ng infrastruktura, no, at iba pang proyekto ng Mytos Admin. Kasi alam niyo naman, sa mga project, especially mga infrastructure, ay madalas, no, meron talaga diyang mga kickback, meron talaga diyang korupsyon na nagaganap, no, mga ka-vlogs. Ang gawin na lang ng gobyerno, no, bakit itong 91 billion pesos na sobra ng PhilHealth dito na lang ibibigay sa mga SSS pensioners, no? Dito na lang ibibigay sa mga pensionado ng SSS. Kung maalala niyo, no, mula nang ibigay ang first tranche na 1,000 pesos pension increase, noon pa itong 2017, panahon pa ng former President Rodrigo Roa Duterte. At ngayon nga, 2024, actually mag-2025 na tayo, 7 years na po ang nakalipas, ay talagang hindi pa rin nabibigay itong second tranche 1,000 pension increase sa mga SSS pensioners. Kung inyo pong matatandaan, napakaraming pinanood natin sa inyo ang explanation ng SSS President na hindi kakayanin ng SSS, hindi kakayanin ng pondo ng SSS na ibigay ang second tranche 1,000 pesos increase sapagkat ito ay nangangailangan ng nasa 42 to 45 billion pesos a year, no? A year ang kailangan para maibigay ito, mga ka-vlogs, no? Kasama na yung 13th month pay every December. So kailangan ng 42 to 45 billion. Yun na nga po yung sinasabi ko, no? Kung ito man na pondo ng PhilHealth na 91 billion pesos na kukunin ng national government, dito na lang ibigay, no, ng national government, dito na lang paglaanan ng national government sa SSS pension second tranche 1,000 increase. Kasi, no, kung hindi naman talaga kaya ng SSS, ay kakayanin ng 91 billion. Biruin yun, 91 billion. So, that is equivalent to 2 years na fund for this second tranche 1,000 pension increase, mga ka-vlogs. So, kayang-kaya, no, dito sa sobrang 91 billion pesos mula sa PhilHealth. Kahit papano ay napapakinabangan ng klaro ng taong bayan, no, dito sa ating mga SSS pensionado ang nasabing sobrang pondo, no? Kasi kung merong ganung napakalaking sobra na pondo ng PhilHealth, bakit hindi na lang gagamitin, no, sa libreng check-up, libreng gamot, libreng pagpapa-hospital ng mga senior citizen, no? Kung hindi kaya ng PhilHealth na gawin yon, no, kung kukunin mo ng national government, abay, ito na siguro ang pagkakataon na ipanawagan natin siya national government na ibigay, no, dito kukunin ang second tranche 1,000 pesos pension increase nang sa ganon ay matapos na ang pag-aantay ng ating mga SSS pensionado dito sa 1,000 piso na dagdag pensyon, mga ka-vlog. So, para yun sa aking opinion, kasi binabalansi ko yung balita, no, hinggil nga dito sa PhilHealth na sobra na 91 billion, no, nakukunin ng national government. Hindi natin alam kung saan nila ilalagay, no. Yun nga yung iniisip ko, no, na bakit hindi na lang dito kunin, no? It's time na siguro na
kausapin ng SSS President and CEO Rolando Ledesma Macasarit ang Pangulong Marcos hinggil dito sa second tranche, no? Gayong meron namang sobrang pondo ang PhilHealth, no? Kausapin na lang ng SSS President, bakit hindi na lang dito ilagak, no? Kahit yung kalahati lang ng 91 billion, no, pesos ng PhilHealth ibibigay dito sa second tranche 1,000 piso na increase para sa mga SSS pensionado. I think yun yung best way. Siguro marami pang matutuwa, no? Siguro walang aalma, no, na mga grupo kung yun yung gagawin ng ating gobyerno. Kayo, mga SSS pensioners, ano sa tingin niyo hinggil sa issue na ito na merong 91 billion pesos na sobrang pondo ang PhilHealth na nais kunin ng pamahalaan, no, ng national government? Ano sa tingin niyo? Agree ba kayo na ito ang gagamitin para maibigay na ang inyong inaasahan, inaantay na 7 taon na 1,000 pension increase second tranche sa SSS? Agree ba kayo? Ano ang opinion nyo? I-komento nyo na sa comment section na nasa baba. Pakilaki pa yung buong pangalan at kung taga saan kayo mga ka-vlogs. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Kung nais nyo naman maging miyembro, pwede po yan. I-click nyo lamang pang ating join button na nasa baba pa rin. Sana ay naging gabay ang video na to at kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensionado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.